Hello everyone! Welcome back to my channel. So for today, i-review natin itong cushion na hindi ko kilala, hindi siya familiar sa akin. Pinadala lang to sa akin and we will see kung itong haba ay pack na pack or lagpak. Ito yung Be Essence Intensive Cover Cushion from Korea. Meron siyang UV Protection, SPF 50, Whitening, Wrinkle Improvement. So ginamit ko na to 2 days ago and it was a disaster. Dahil first time kong gumamit ng cushion at hindi ko alam kung paano siya gamitin. Actually, hindi ko talaga alam, wala akong idea. Never kong na-try ito sa buong buhay ko. So, ang ginawa ko is binuksan ko siya. After ko siyang buksan, kinuha ko itong si applicator. Kita nyo, makalat siya. Dahil, pagkapindot kong ganon, as in, pinindot ko hanggang sa kailaliman, hanggang maglabasan yung foundation. At akala ko ganon din. Patong dito, layer and layer and layer and layer. And then, ayun, bam! Ang lagkit ng mukha ko, ang bigat, hindi ko siya nagustuhan. Nag-crease pa siya everywhere. So, akala ko talaga, it's a no for me. Naisip ko naman, hindi talaga ako marunong gumamit ng cushion. Paano ko siya mahuhusgahan? Hindi ko alam ang timpla ng cushion. So, nag-search ako and then, yon, boom! Mali talaga ang paggamit ko. Hindi pala siya dapat pinipindot ng diin na diin. Kailangan dab lang, then ganun, and then konti lang lalagay mo. So, ayan. So, itatry ulit natin. We will see kung matutunaw ako, kung talagang pack or lagpak ito. Tignan natin. Ayun, hindi ako natutuwa sa itsura ko. Para akong Koreanang hilantot. Yung labi ko parang may palislaway. Hindi ako natutuwa. At saka yung nakikita ko palang yung itsura ko, nilalagkit na ako na parang, ang init ng itsura, ang init ng pakiramdam. Ang masasabi ko dito sa cover cushion na to, mabigat siya para sa akin. Hindi siya bagay sa klima na mainit sa Singapore. Dahil sobrang init dito. Feeling ko ang init niya sa mukha. Mas bagay siya sa tingin ko sa normal or dry skin kumpara sa oily. Kasi dito sa oily, nagkikrease siya talaga. Lalagkitan ako sa kanya, hindi ko siya bet. So, it's a no for me. Ito na, first time ko nagagamit ng cushion. Hindi ko alam kung anong dapat kong i-expect. Puro Korean ang nakasulat dito. At saka siya ay may dalawang shade, 21 at 23 lang. Buksan natin at try natin. Walang nakalagay na English sa kanya, kundi yung ingredients lang. At saka ito lang. Ayan ang itsura niya. Applicator. Then, ayan. Nakaseal pa siya. Tatanggalin natin. Wow. Okay. Try natin, Mabango. At ramdam mo na merong nakalagay sa mukha mo. Parang malangis siya. Ganito ba talaga ang cushions? So, first time ko kasi itong nagamit. So, lalagay na natin itong cushion na to. Ganito lang siya. Yan yung nakita ko. So, susundin natin kung ano yung nasa tutorial. Hindi mo siya pipindutin all the way hanggang sa pinakakadiinan. Ganito lang. And then, ganon. So, yun ang nakita ko. Igaganon mo lang. Okay? So, hindi ko pa siya masyadong gamay, pero try natin. Ninipisan ko lang. Hindi ko gagawin yung katulad ng una kong ginawa. Madami nga namang product sa isang anuhan lang. And then, dab lang. May nga namang product sa isang kuhaan. So, ang ginawa ko kasi, bawat dab, kukuha ko ng product. Puti siya para sa aking skin. Ang napansin ko lang, hindi siya cool sa balat. Parang naiinitan ako yung pakiramdam. Nababanas ako. So, ganyan ang itsura ng coverage na binlan ko. Yun pala yung pagkakamali ko. Isang dab lang dito and then lagay mo na. Buong mukha mo damay na. So, yan yung coverage niya. Ang ginawa ko kasi nung unang beses, bawat dot-dot, then lagay, dot-dot, lagay, dot-dot, lagay, dot-dot, lagay, and so on and so forth. Kaya naman pala napakabigat ng mukha ko. Kasi hindi siya lightweight, kahit manipis lang yung lagay mo. Pero yung coverage niya ay okay na okay. Ayun, natakpan naman yung mga litid-litid ko. So, iba-blend ko siya all over my face ngayon. Magko-contour tayo. Ang gagamitin ko pang contour ay ito. Benefit Hoola Quickie Contour Stick. Tapos na akong mag-contour. Gamitin natin ang Silky Girl Cool Chic na cream blush on in Tangerine. Ayan. Hindi naman nagmo-move.
kahit anong cream ang ilagay mo, hindi naman nagmo-move. At na-discover ko na hindi pala dapat talaga makapal ang kanyang lagay. Dahil nagsiset naman siya, basta manipis lang ang pagkaka-apply mo. Pero pag makapal, disaster talaga. Hindi mo siya magugustuhan. Talagang, no! Tapos ko na ang blush on na pang cutie pie. Magli-lipstick naman tayo. Jeffree Star liquid lipstick. Ang shade ay I'm Shook. Start muna tayo sa concealer dito sa gilid ng labi. I'm using Maybelline Age Rewind Concealer in Fair. Then, blend nyo lang. And then, eto na. Malagyan natin ng liquid lipstick. So, dahil nag-concealer ako dito sa aking under eye, isa-set ko muna siya ng powder ng bahagya. Konti lang. Okay, so ayan, natapos ko na. Nagpalit ako ng damit. And yes, eto na ang aking Korean vibe. I-wear test natin itong B cushion at titingnan natin kung tatagal ba to for 8 hours. Ayan, napagtanto ko na ako talaga ang may kasalanan kung bakit ang bigat-bigat at ang lagkit-lagkit niya nung first time ko siyang gamitin dahil sobra napakapal yung lagay ko. So, hindi siya pwedeng i-build ng i-build dahil hindi siya magsiset at ang mangyayari lang is matutunaw lang yan sa mukha mo. So, ayun, nag-set naman siya sa skin ko at saka parang ang healthy-healthy ng itsura niya. Hindi siya flat. At saka may pagka-dewy finish siya. So, titingnan natin kung magtatagal to sa kainitan ng Singapore. Charot! Sige, bye-bye! So, ayun. Papunta kami sa playground ng mga anak ko. Titingnan natin kung tatagal to sa init ng Singapore. Hindi ngayon maaraw, pero sobrang maalinsangan. Titingnan ko kung uubra to sa panahon na malagkit at humid. So, sige, i-wear test natin siya. Ayan. So, alas 5 na ngayon, 3 oras ko na siyang suot. So, ayan, lakad-lakad lang kami ng anak ko. At magpapapawis ako para masubukan kung ito ay may tibay, may pinaglalaban pa ito. At hindi huhulas. We will see. Ayan, where do you want to go, girl? Down. Okay. Nakabalik na kami galing ng playground. Kita nyo naman, pinakita ko sa inyo na ako ay nagtakbo, naghabol ng bata, naglaro, nagpapawis, naglakad-lakad and everything. Talagang sinubo ko sa kainitan at kaalinsanganan ng Singapore itong BB cushion na to at ganito na ang itsura niya. Ngayon ay alas 7 na ng gabi at sinuot ko siya bandang alas 2. So, 5 oras na siya sa aking face. Hello! I am back! At nakalagpas tayo ng 8 oras. Alas 2 ko siyang nilagay. At 10:30 na, 8 oras at kalahati na nakababad ang aking mukha dito sa B Essence Cover Cushion. So, anong masasabi ko sa kanya? Obviously, ayun, naglalangis na ako. Pwede nang pagpirituhan ng itlog ang aking noo sa paglalangis. So, ibablot muna natin at titingnan natin kung ganong kadaming oil ang nakolekta. Ayan, nag-crease na siya dito sa part na to. Pero dito sa normal na skin ko, talaga namang pak na pak pa rin at very luminous at saka hydrated pa rin. Pero dito sa aking oily T-zone ay talaga namang nagmumura na ang kalangisan. So, i-blot muna natin siya. Natapos na akong mag-blot at see. Ito ang oil na nakolekta ko. Marami siya. Naglangis talaga ako ng bongga. Pero dito sa parting normal na skin ay talaga namang hydrated, luminous, at healthy looking siya. Walang problema. Dito lang talaga sa parting oily T-zone nagka-problema. Dito sa under eye ko, sinet ko siya ng powder. Kung oily ka, kailangan mo siyang iset ng powder. Kaya lang mawawala yung luminous
luminous effect. Combination ng skin ko. So, masasabi ko, bagay na bagay siya sa dry skin at normal skin. Dahil very hydrating, very luminous, pero pag sa oily skin, mahuhulas yan. Sayang kasi dahil ang ganda ng finish niya, talagang kintabang-kintaban na parang nakaka-Korean glass skin at saka nakakamukhang manika ang effect niya sa mukha mo. Yun nga lang, pag oily ka, di pwede dahil masyado siyang moisturized na para mapalagay sa oily skin at ayun, mag-slide lang, hindi tatagal. Unless lalagyan mo ng powder, which is I don't really advise kasi pag nilagyan mo ng powder, hindi maganda yung finish na nagbumukhang medyo cakey at saka matte na, hindi na siya luminous. Titingnan natin kung magta-transfer ba siya. Ayan lang. Very minimal yung transfer niya, talagang halos wala, which is good. Ang napansin ko kasi, dun sa normal na parte ng skin ko, hindi siya nag-move. Pag nilagay mo yan, intact na yan. Kahit mapawisan ka, kahit pa magtatakbo ka, kahit pa mabasa, hindi siya nag-move talaga. Sobrang tibay. Ang coverage niya is light to medium lang. So, tulad ko na wala naman akong pimples, wala naman akong blemishes, wala akong dark spot and everything like that, okay na okay siya sa akin. Natural na natural, hindi mukhang plastic, hindi mukhang peke yung mukha mo. Mukhang skin na makinis lang talaga. Ayun, so kung madami kang tigidig and everything, hindi siya uubra na siya lang mismo. Dahil pag pinakapal mo, hindi siya magsaset. So, kailangan talaga manipis lang yung lagay mo. A little goes along the way, so it's okay. Kaya lang, pag pinakapal mo talagang, girl, it's a disaster. Tulad ng ginawa ko, nung first time ko siyang ilagay, ay nako, talagang, halos matunaw ako, para akong kandilang matutunaw pag pumunta ako sa initan, ganun. Kaya, kailangan talagang nipisan mo lang para hindi ka matunaw, hindi ka maagnas, ganun. And then, sa flashback, talagang bongga, walang flashback, hindi ka mag-ghost face, hindi ka magmumukhang, nakamaskara, hindi nagmo-move, at saka tinry ko siyang basain. Pakikita ko sa inyo. Na-try. Hindi naman siya lumipat after kong basain. So, ayun, talagang may tibay na pinaglalaban ito at saka talagang kahit mapawisan ka, basta hindi ka oily, talaga namang tatagal yan sa skin mo. So, ayun lang ang masasabi ko. I recommend this. Pero, sa oily skin, stay away kayo dito. Kung interesado kang bilhin to, ilalagay ko yung link below kung saan mo siya mabibili sa Shopee. 580 pesos siya. And kung gagamitin nyo yung aking discount code na PR Monina, magkakaroon kayo ng 100 pesos off na discount. Magiging 480 pesos na lang siya. Basta don't forget na ilagay nyo yung aking discount code. So, ayan lang ang aking review dito sa Be Intensive Essence Cover Cushion. Yun lang ang resulta ng wear test ko. Yun lang ang experience ko. Share your experience kung na-try nyo na to before. And so, ayun, tapos na tayo. Papahiin ko ng makeup ko. Kung na-enjoy nyo itong aking review, subscribe lang kayo and like nyo lang ang video ko. And don't forget to click the notification bell para ma-update kayo pagka meron akong bagong tutorial at review. So, ayun lang guys. Thank you and subscribe to my channel. Bye!